Nanginginig sa galit si Vice Mayor Santiago sa kanyang bagong Panginoon. Hindi niya matanggap ang sinapit na kamatayan ng kanyang pamilya. Bagamat kailangan niyang tanggapin ang katotohanan na isa na lamang siyang alipin na walang silbi sa paningin ni Prinsipe Gorgon. Mga alagad ko, ngayong gabi, sisimulan na nating sakupin ang sangkatauhan. Gagawa tayo ng sariling mundo. Gagawin nating impyerno ang buhay ng mga tao. Magsikalat kayong lahat at patayin ang mga insekto. Huwag ninyong papatayin ang mga bata. Sila ang nagsisilbi kong pagkain. Umalis na kayo at magasik ng lagim. Tumangis ng nakakapangilabot ang mga demonyo sa sinabi ng kanilang Panginoon. Tinubuan sila ng mga pakpak at nagsiliparan sa impapawid. Umalat sila sa direksyon mula kanluran hanggang silangan. Ang tahimik at maunlad na lalawigan ay makakaranas ng matinding unos. Bakit ka nakatunganga pa dyan? Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Umayo ka at ipalasap mo sa mga tao ang masakit na kamatayan. Gagawin natin kalbaryo ang kanilang mga buhay. Hinirang mo ko bilang isang general. Ang isang general dapat manatili lang sa tabi ng hari. Hayaan mo kong manatili sa iyong tabi bilang pangunahin mong mandirigma. Ito ang mundo ko, kaya kabisado ko ang bawat galaw ng mga tao. Lahat ng nabubuhay sa mundong ito ay hindi madaling patayin. May mga nabubuhay na nagtataglay ng pambihirang lakas na kayang tapatan ang lakas ng sinuman na nagmula sa impyerno. Minamalit mo ba ang kakayahan ko? Tama ka. Ginawang kitang general pero hindi dahilan upang manatili ka sa aking tabi. Isa ka pa rin mababang uri ng nilalang. Isa ka lang insekto sa aking paningin. Umalis ka na at magasik sa sanlibutan bago kita gawing alikabok. Insultuhin mo man ako, Panginoon. Hindi pa rin ako aalis sa harapan mo. Hindi ako makakapayag na maiwan kang mag-isa rito. Hayaan ninyong pagsilbihan kita bilang matapat mong general. Nakakasiguro ka bang mag-isa lang ako rito? Hindi mo ba alam na nasa paligid lang ang kanang kamay ko? Siya ang aking magaling na mandirigma na hindi matatawaran ng lakas at kapangyarihan. Deborah, magpakita ka ngayon sa aking harapan. Labis na nasindak si Vice Mayor Santiago nang lumitaw sa kanyang harapan ng isang hubot-hubad na babae. Umuusok ang pula nitong katawan. Matulis ang dalawang sungay. Mahaba ang puting buhok at may mga pakpak na kalintulad sa anghel na mayayabong ang itim na balahibo. Nag-uumapaw ang mapaminsalang enerhiya nito na hindi nalalayo sa prinsipe ng kadiliman. Siya si Deborah, ang dakila kong general. Balang araw siya rin ang magiging reyna sa mundong ito. Ang kanyang kapangyarihan ay sukdulan at tinatatakutan ng mga demonyo sa impyerno. Hindi makapaniwala ang pinuno ng mga halimaw na sa likod ng malakas na kapangyarihan ni Prinsipe Gorgon may nagtatagong anino sa kawalan na anumang oras ay maaaring lumitaw. May kakayahan ang babaeng demonyo magpalit anyo bilang isang mapanuksong dilag na kinahuhumalingan ng kalalakihan. Prinsipe Gorgon, sa kinatatayuan natin ngayon, ito ba ang gagawin nating kaharian? Masyadong maliit ang lugar na ito para gawing palasyo. Hindi na natin kailangan pang bumuo ng kastilyo. Matagal nang nakatayo ang ating kaharian
sa mundong ito. Ang tahanan ni Kristo ang gagawin nating palasyo. Matapos natin puksain ang mga tao sa lugar na ito, sasakupin natin ang buong sansinukob. Alam ko na ang ibig mong sabihin. Ang tinutukoy mo bang simbahan ay ang Vatican? Kung saan nagsisilbi ang matataas na pari. Diba? Hindi naman talaga si Kristo ang kanilang sinasamba. Kundi ginagawa nilang santo ang kanilang mga sarili. Sila ay mga bulaang pari na nagpapanggap na banal. Mga walang silbing pari. Nagpapanggap na malinis at banal sa harap ng maraming tao. Nanigas si Vice Mayor Santiago sa kanyang mga narinig sa naging usapan ni na Prinsipe Gorgon at General Deborah. Maliwanag na sa kanya ang lahat na hindi lang ang sariling bansa ang sasakupin, kundi ang buong mundo. Dahil sa kanyang mga narinig, nagkaroon siya ng pag-asa kung paano makakaganti sa demonyong pumaslang sa kanyang mag-iina. Kung magtutulungan ang bawat bansa ay malaki ang porsyento na hindi magtatagumpay sa binabalak ang kanyang Panginoon. Gagawa siya ng plano upang mabitag sa sariling pain si Gorgon. Panginoong Gorgon, tama kayo. Wala akong silbi kung mananatili ako sa inyong tabi. Isa lamang akong insekto na nabibilang sa hanay ng mga alagad mong demonyo. Aalis na ako para gawin ang inuutos mo. Ani ni Vice Mayor Santiago. Ngunit ang kanyang paglisan sa tugatog ay hindi ang paghasik ng lagim sa bayan, kundi ang makipagtulungan sa kaisa sa niyang karibal na si Mayor Delgado. Oras na magsanib pwersa sila, katulong ang batas militar, ay magwawagi sila sa magaganap na digmaan. Samantala, sa kalagitnaan ng bayan, kaliwat kanan ang nagkakasiyahan sa nagaganap na festival sa pagsalubong sa araw ng bispiras ng kapistahan. Maraming nagtatanghal at maraming palarong pambayan. Marami din ang taong nilala ng oras sa karnabal upang aliwin ang kanilang mga sarili. Sa likod ng kanilang ngiti ay nalalapit na ang sigalot. Inay! Inay! Tumingin ka po sa itaas. Maraming lumilipad na malalaking ibon. Wika ng bata sa kanyang ina na abalang naglalaro ng hagis barya sa peryahan. Diyos ko po! Hindi sila mga ibon, anak! Halimaw! Malakas na sigaw ng ginang na nakuha ang atensyon ng karamihan. Nagsimula nang magkagulo ang mga tao nang sipati nila ang kalangitan. Nakita nila ang napakaraming demonyong lumilipad patungo sa kanilang kinaroroonan. Ang masayang nangyayari sa festival ay binalot ng sigawan na takbuhan. Maraming bata ang nahiwalay sa kani-kanilang mga magulang sa labis na pagkatakot. Habang nagkakagulo ang mga tao, ay magkakasunod na bumaba sa lupa ang kampon ng kadiliman. Nagsimula na silang maggasik ng lagim. Bawat tao na kanilang mahawakan ay walang awa nilang nilalantakan. Sinisip-sip ang dugo bago kainin ang sariwang laman. Bumaha ng dugo sa lupa at nagkalat ang pira-pirasong laman. Kagimbal-gimbal ang nangyayari sa bayan. Ang malakas na hiyawan ng mga tao ay nakarating sa himpilan. May mga batang paslit na umiiyak habang yakap ang labi ng kanilang mga magulang. Hindi mabilang ang mga pugot na ulo na nagkalat sa lansangan. Nagmistulang sementeryo ang pinagdarausan ng festival dahil sa hindi mabilang na bangkay. Sa kabilang dako naman, sa isang abalang kalsada,
ay biglang bumagal ang usad ng mga sasakyan dahil sa mga taong nagsisitakbuhan. Nang masipat ng ilang mga driver ang pasahero, ang mga lumilipad na nilalang, pati sila'y nagsinibabaan para iligtas sa kanilang mga buhay. Sa kabilang daan naman ay agad nakaramdam ng panganib si Romano sa paligid. Mas lalong uminit ang kanyang pakiramdam nang masipat niya ang mga demonyong nagsisimula ng sunggaban ang mga nagsisitakbuhang pasahero. Anong nangyayari? Bakit napakaraming halimaw? Saan sila nanggagaling? Hindi kaya may bumakas na lagusan sa impyerno? Huwag naman sana. Wika ni Romano sa kanyang sarili. Naiwan siyang mag-isa sa loob ng tricycle sapagkat umaripas ng takbo ang driver sa labis na hilakbot. Pedro, nagsisimula ng mag-asig na lagim ang mga demonyo. Dumanak na ang dugo sa lupa at marami na ang namatay na mga inosenteng tao. Umilas ka na bago pa mahuli ang lahat. Huwag mong antayin na maubos ang sangkatauhan. Saad ng matandang propeta habang pinagmamasdan ng kanyang mahiwagang kristal. Tandang Maya, hiling ko sana nagabayan mo kung gumawa ng lagusan patungo sa kinaroroonan ni Romano at Maria. Ikaw ang tagapangalaga ng mga sagradong manok ng aking kapatid. Mas mapapabilis ang paglalakbay ko kapag ikaw mismo ang lumikha ng lagusan. Matutulungan niyo po ba ako? Oo naman, Pedro. Gagawa ko ng lagusan sa mismong kinaroroonan ng mga sagradong manok. Mag-iingat ka, Pedro. Bumalik ka rito ng buhay. Hindi ako mapapanatag kapag may nangyari sa iyong masama. Magigiting kong hukbo. Protektahan niyo ang hari. Kahit kapalit pa ito ng inyong mga buhay, ipakita ninyo sa akin ang inyong katapatan. Hangad po namin ang kaligtasan ng hari, mahal na Reyna. Handa po kaming ibuwis ang aming mga buhay, karangalan naming mamatay bilang hukbo ng palasyo. Matapang na wika ng nagsisilbing general sa hukbo na isasama ni Pedro sa mundo ng mga tao. Nangako si Binibining Luwalhati sa kanyang hukbo na oras mamatay sila sa magaganap na digmaan, lahat ng kanilang mga pamilya ay makakatanggap ng ginto at hiyas bilang kabayaran sa kanilang kabayanihan na protektahan ang hari. Bibigyan sila ng medalya sa kanilang mga labi bilang parangal ng kagitingan. Bagamat umaasa ang reyna na walang mamamatay sa kanilang pangkat at lahat sila'y makakabalik ng buhay kasama ang hari. Sige na, Tandang Maya. Buksan mo na ang lagusan. Masusunod, kamahalan. Mabilis na umusal ng dasal ang matandang propeta gamit ang makapangyarihang lengguwahe. Habang binibigkas ang sagradong salita, ay ibinaon niya ang tungkod na ginto na maraming nakaukit na letrang lumilikha ng nakakasilaw na liwanag. Makalipas ang ilang minuto, ay binalot ang buong paligid ng makapal na hamog, kasabay ng paglitaw ng malaking lagusan. Sa makapal na hamog ay hindi napansin ni Luwalhati na nagpanggap na kawal ang magkapatid na Lilia at Mahalya. Ang dalawang dambuhalang Soro, nais nilang sumama sa pakikidigma para tulungan si Romano. Nakipagsabuatan din ang matandang propeta sa magkapatid dahil malaki ang kanilang maitutulong sa digmaan. Lalo't mas lumakas pa sila ng gusto di kumpara sa dati. Naunang pumasok sa lagusan ang hukbo sapagkat niyakap muna ni Luwalhati ang kanyang kabiyak
bago sumabak sa malaking digmaan. Isang matamis sa labi ang iniwan ng reyna sa binatang sugo bago ito maglaho sa kanyang paningin. Sa mundo ng mga mortal, nagulat sina Maria at Jolino nang biglang may lumabas na makapal na hamog sa labas ng kanilang tahanan. Lumabas kasi ang magpinsan dahil natatakot na sila sa patuloy na paglaki ng mga sagradong manok. Mas lalo silang nagitla nang iluwa ng puting hamog ang ilang kalalakihan na nakasuot ng kalasag na may hawak ng mga mahahabang espada na tila nagmula sa makalumang panahon ng Griego. Ang pagkabigla ni Maria ay napalitan ng makahulugang ngiti nang tumambad sa kanyang harapan ang pamilyar na muka. Kuya Pedro? Ikaw ba talaga yan? Kuya Pedro? Bulalas na tanong ng dalaga. Pati si Jolino ay nagulat sapagkat ibang-iba na ang itsura ng kanyang pinsan. Mas lalo itong naging makisig at bumagay ang suot na kulay pilak na kalasag. Ako nga ito, Maria, ang kuya mo. Patawad kung iniwan ko kayo ni Romano. Dugo naman ni Pedro sa muling pagkikita ng magkapatid. Pareho nilang niyakap ang isa't isa. Walang batid ang kasiyahan ng mayuming dalaga. Ang mainit nilang tagpo ay binasag nina Lilia at Mahalya nang tanggalin nila ang kanilang mga saklob sa ulo. Mahalya, Lilia, anong ginagawa niyo rito? Alam ba ito ni Luwalhati? Gulat na tanong ni Pedro sa magkapatid na Soro. Mahal na hari, patawad kung nagpanggap kaming kawal ng kapatid ko. Gusto lang naming makatulong. Oras na para magbayad kami ng utang na loob sa kapatid mo. Iniligtas noon ni Romano ang buhay namin ni Lilia. Huwag ka pong mag-alala, mahal na hari. Alam ni Tandang Maya na nandito kami. Siya na ang bahalang magpaliwanag sa reyna. Naguguluhan sina Maria at Jolino nang tawaging hari si Pedro. Marami silang hindi nalalaman na hindi pa sa kanila nasasabi ni Romano. Bagamat hindi pa oras para pag-usapan nila ang mga bagay na yon. Mahalya, Lilia, wala tayo sa karehan, kaya huwag niyo akong tawaging hari. Para sa akin, matatalik ko kayong kaibigan. Mas una ko kayong nakilala bago si Luwalhati. Pedro na lang ang itawag niyong magkakapatid sa akin. Pag nasarap tayo ng reyna, doon niyo lang akong tawaging hari. Maliwanag ba? Maliwanag po, Pedro. Sabay na wika ng magkapatid. Maria, nasaan ang kuya Romano mo? Bakit wala siya rito? Dagdag na tanong ni Pedro sa bunsong kapatid. Ewan ko nga, Kuya Pedro, kung bakit hanggang ngayon wala pa si Kuya Romano. Dapat sa mga oras na ito, nakauwi na siya galing sa trabaho. Namamasukan siya sa pamilya Delgado. Kanina pa nagwawala ang mga alaga niyang manok. Hindi na namin alam ni Insan ang gagawin. Paliwanag ni Maria habang nanatiling tahimik si Jolino. Nahihiwagaan kasi ito sa mga nangyayari at napukaw ang kanyang atensyon sa magkapatid na Soro na nagtataglay ng pambihirang ganda. Ano na ang gagawin natin, Pedro? Sa mga dambuhalang yan, mukhang naapektuhan sila sa negatibo kapangyarihan na saklaw ng mga demonyo. Usisang tanong ni Mahalya. Ako na bahala sa kanila. Pakakainin ko sila ng aking dalisay na aura. Magagamit natin sila sa pakikipaglaban. Kailangan na natin kumilos at hanapin si Romano. Tugon naman ni Pedro.